Hey guys, good afternoon. So, magandang hapon ulit sa inyong lahat dyan. So, ngayon, currently nasa ano tayo? No, nasa Anchorage. So, isa sa palatandaan, if you are an officer on watch, kung malalaman kung nagda-dragging kayo, malabas na kayo sa inyong swinging circle or ito, yung turning radius nyo tinatawag. No? Yan. So, dyan lang iikot yung barko nyo once naka-anchoray kayo. Ngayon, pag lumabas kayo sa radius na to o sa circle na to, malaki ang chance na nagda-dragging na kayo, no? So, paano gumawa nito sa ECDIS? Paano tayo makakagawa niyan o maglalagay niyan? So, pag-usapan natin. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa ating ECDIS, no? Ang ECDIS natin is Furuno type at makikita ang ating anchor watch dito, no? Sa may right bottom. Nandito yung tab ng anchor watch. Yan, mapapansin nyo. So, maraming tab yan. Arrow left and right lang kayo, no? So ngayon, pag nakita nyo yung anchor watch, so diyan kami nagda-drop anchor, yan. Diyan kami nagda-drop anchor by position or ida-drag lang namin itong angkla na to, no? Yan. Nandyan din yung isa, clear anchor kung tatanggalin nyo na. And then, start or stop anchor watch, no? Pag magsisimula kayong mag-anchor watch na, i-start nyo na. Then pag natapos, stop nyo na rin. So paano tayo gagawa nito? So, normally, ang nangyayari, upon arrival, no, si Kapitan magpapadrop anchor sa proa, di ba? Dapat aware kayo na bago kayo maglagay ng symbol ng anchor, dapat nakalubog na yung angkla sa tubig, no? Kasi pag sobrang aga kayo naglagay nitong anchor position, hindi nyo madidetermine kung tama yung position ng angkla nyo, no? So, pag nagpa-drop anchor si Kapitan, depende sa lalim ng tubig, syempre. So, for example, mga 1 or 2 shackles na yung nababa nila, no, pwede nyo nang i-drop yung angkla. So, meaning to say, at that certain position, so most probably nandyan yung angkla nyo. Bakit natin kailangan maging accurate dito, no? So, hindi lang tayo basta-basta maglalagay, magda-drop anchor, no? Kailangan natin yung halos actual talaga, no? Kasi pag sa gabi, example, sa gabi, mag-isa lang kayo gwardiya dito, din yung AB nyo, nandun sa proa. So, pag masama ang panahon, pag pina-check nyo yung chain leading, no, or yung direction ng angkla, pag hindi tama ang pagkalagay nyo dito, so hindi siya magiging pareho. No? So, mas maganda, pag nag-drop kayo ng angkla, mas maganda na yun yung saktong position kasi once na magpa-reading kayo ng chain leading, pag pinabasa nyo dun sa AB, so, malaki ang chance na pareho, no? Malalaman mo na umiikot lang kayo dyan sa circle nyo. Yan. Yan yung babantayan nyo pag kayo yung duty officer during anchoring, no? So, paano naman tayo magka-calculate ng ating swinging circle? So, pag nag-start ka ng anchor watch at naglagay ka dito ng number kung ilan yung turning radius nyo. So, meaning to say, 0.30 ang nilagay nila ngayon. So, ito ang radius niya, no? So, 0.30 nautical miles, ito yon yung radius niya. So, paano tayo magka-calculate nito? Okay. So, for example lang, sa barko na to, nag-area tayo ng 6 shackles. 6 shackles yung binaba natin. So, papakita ko muna sa inyo yung ating formula. So, ang formula lang naman ng swinging circle, no? Or ito, turning radius, no? So, other term for that is swinging circle. So, lagay lang natin na swinging circle, no? So, simple lang ang formula niya, no? Length of chain, yung length kung ilan yung inariya nyo, kung ilang shackles yung inariya nyo, i-plus nyo lang sa length overall ng barko. So, ang length overall natin, makikita yan dito sa ating particular, no? Sa vessel particular. So, ang ating length overall is nasa 2 to 5 meters. Yan. Then, ang length na inariya natin, example lang, nagbaba tayo ng 6 shackles, no? Pero bago tayo mag-proceed doon, kailangan muna natin malaman, kasi ang kukunin natin is, kung mapapansin nyo dito, yan, ang kukunin nating unit is nautical miles, no? Hindi meters. So, ang given natin, ang length overall is meters, at ang length ng chain is also, ang unit niya is shackles. So, magkaiba ng mga unit. So, ang dapat makuha natin is nautical miles, no? Doon sa ECDIS. So, kunin muna natin yung mga equivalent niya, no? So, ang 1 shackle kasi is equals to 27.4 meters, no?
And then, ang 1 nautical mile is equals to 1852 meters. So, napaka-importante na alam nyo yung conversion niya, no? O yung equivalent ng mga unit na to, no? Kasi gagamitin nyo yan doon sa inyong calculation. So, swinging circle equals to length of chain plus length overall ng barko. Okay, napakasimple. So, punta na tayo dito. So, swinging circle is equals to 6 shackles. Example natin, nagbaba tayo ng 6 shackles plus length overall ng barko namin is 2 to 5 meters. So, yun yung nandito sa ships particular, yung sinabi ko. Okay, so 6 shackles, paano natin nakuha ang 164.4 meters? So, ang 6 shackles kasi is equals to 27.4 meters ang 1 shackle. So, multiply nyo yung 6 shackles times 27.4 meters. So, lalabas 6 times 27.4 meters. So, kaya nakuha natin ito, 164.4 meters, no? Then, i-add nyo lang. So, parehong meters na tayo. Add nyo lang 225 doon sa ating length overall, okay? Then, ang result niya is 389.5 meters. So, plus natin. Tingnan natin kung tama. 225. So, 389.4 meters. So, dapat 0.4 to 0.5. Okay lang yan, ha? Kaunti lang naman. So, 0.1 lang naman diferensya, no? So, mali lang yung ano natin. So, kaunti lang naman. And then, unit natin ngayon is meters, no? So, ang ating conversion dito, ang 1 nautical miles equals to 1852 meters. Kaya tayo nag-divide ng 1852 dito sa baba, no? So now, pag dinivide nyo itong dalawa, ang result is 0.21 nautical miles, no? Itong 0.21 nautical miles, ito yung ating swinging circle, no? Ito yon. So ito yung dapat ilagay natin dito. Yan. So yan yung nakalagay dito. Dapat. So, i-adjust nyo lang yan. 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 So, may arrow naman tayo dito, no? So, up and down lang. Yan. Pagka binabaan nyo, bababa din yan, no? Mag-ingat lang kayo minsan kasi merong mga kapitan na nagbibigay ng safety margin na tinatawag, no? Minsan, nag-a-add sila ng 50 meters doon sa length. Just be careful on that one, no? So, antayin nyo yung utos ni kapitan o kapag nagsabi siya, okay, mag-add ka ng safety margin 50 meters, no? So, depende kay kapitan yan. So, yun lang, no? Ang about sa pag-drop ng anchor watch sa ECDIS, no? And yung calculation, no? Kung paano ginawa. So, thank you very much sa laging nanonood sa atin and see you ulit sa ating sunod na video.